God. Nagkakaroon ka ng bagong perspektibo, nagkakaroon ka ng bagong pamantayan sa buhay, nagkakaroon ka ng mas, sabihin na natin, mas panatag na po, na kalooban. Diyan ka naman na nakikita ng ibang tao na, teka lang, itong taong to magulto. Itong taong to ay dating palasagot to. Itong taong to dating walang direksyon ng buhay. Pero nung natuto kang makinig at natuto kang sumunod, no? Yan yung mahalaga sa hapong ito. Ano po? Sa hapong ito, napakahalaga na ang inyo pong maririnig ay inyo po talagang, no? The obedience of the heart. Bakit ba kailangan na ang ating puso? Kasi sabi po yan sa Biblia lahat daw po ng issue ng ating buhay ay nagmumula o bumubukal sa ating mga puso. Ano po? At ano daw po ang laman ng ating puso, yan daw po ibinibigay o inilalabas ng ating bibig. Tama po ba? Ha? Kaya sa hapong ito, ihanda po natin ating mga sarili, mga kapatid. Tayo po magsisimula na. Ano po? Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, ha? Batiin po natin ang ating mga taga-subaybay dito sa ating pong platform na talaga pong patuloy na naaabot po ang buong mundo. Ano po? Ang parte ng Europe, ano po? Ang Amerika, ang Southeast Asia, Asia Pacific, no? Hanggang sa atin po, yung pong ating Luzon, Visayas, Mindanao, no po, from north, mula Abulog, no? Malapit na yan sa dulong north na yan. No po? Tapos sa NCR, down to Visayas region, to Iligan, no? By the way, hi po sa ating uh, pastor dyan sa The Hub Iligan, no? Pastor Mavic and Pastor Ruben Manga. No po. At sa lahat po, no? Dito sa Cavite, sila pastor sa parte ng Batangas, Lipa, no? Pastor Mark, and Pastor Donna. And congratulations for the new baby coming. Amen. So ngayon, welcome po kila Maria Priscilla Eugenio. Welcome po kayo. No po. And wow, siyempre, sa ating pong Maria Razo. Ayan. Amen. Kay Ria, sa ating pong napakasipag na coordinator. Amen. And siyempre, hi sa mga nasa likod ng pinilang tabing, no, ng DLS, no? Hi Gab, no? And hi Ria sa inyo diyan. And siyempre, sabi ko nga po, downside, south, no? From Cebu, no? Sister Maylin Pajarillo. No? Nagbibinata na po yata si Pastor Walter. No po, pumipiyak ng konti. Amen. At syempre, si Brother Larry Bautista. No po, magandang hapon sa inyong lahat, sabi po niya. Amen. Ate Ria, no po, Norma Sales Cadiz, magandang blessed afternoon po, Pastor Dong, Pastor May, at mga kaabangers. Amen. And ito, wow, ang ating pong na-interview before, si Pastor Eric, no? Pastor Erickson R. Tech. Ayan, thank you po. No? Pastor Walter and DLS family, God bless you always. Okay? Minsan kita po tayo dyan, Pastor, kapit tayo. Santa Cruz, Laguna. No? Shout out po sa mga taga Santa Cruz, Laguna. Maylene Pajarillo, ayan, nabati na po natin. Jonah Santos, yan. Amen. Sino pa po? Laarni Salud Ilaw. Oh, welcome po. Sister Laarni. Saan po ba kayong church o saan po kayo nakikinig na lugar? Paki-shout out po, pakilagay po dito para mabati po namin. And BJ Bobby M. Bautista. Good afternoon po sa lahat. Watching here in Gumaca, Quezon. Wow. Okay. From Gumaca, Quezon. So, kumpleto na. Ang kalabarso natin, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Yan. And then, Jane Santos. Okay, Jane Santos. Magandang hapon po sa ating lahat. No? Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa hapong ito, patuloy lang po tayo po sa ating pong pag-uusapan. No po? At bago tayo magpatuloy ay sige po, tayo po'y manandaling manalangin.
Father God, marami pong salamat sa hapong ito. Kami pinagsama-sama mo, Panginoon, po, sa habag at biyaya mo, Panginoon, kami makakapagsalita, makakapagbahagi ng iyong mga salita at makakapakinig, matututo, O Lord, sa iyong mga salita sa hapong ito. Panginoon, aming dalang na ang lahat ng makakapakinig, Lord, totoong hipuin mo, bigay mo po yung kailangan naming pangunawa sa iyong salita, O Lord, upang lalo pong lumalim sa aming mga puso ang iyong mga salita. Lalo't higit dito sa topic po na obedience of the heart. Kung gaano kahalaga ang aming mga puso, gaano din po ba kahalaga ang aming pagsunod. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa lamang po ang papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Ito po. Alam po natin na ang puso ay napakahalaga sa tao. Tama po ba? No? Meron pong mga tinatawag na muscles ang ating katawan. Po. Ulitin ko po, ang ating topic ay obedience of the heart. At ang ating pong uh, main verse ay nasa Acts po, no, babasahin po natin. Acts 3 verse 5, no po. Dali lang po. Ang sharing. Dali lang po. Ha? Po ah. Ah, yan. Okay, okay, okay. Yan. Oh, dali lang po. Yun. Amen. Praise God. Yan. So, magandang hapon po, no? Ang ating pong topic ay obedience of the heart, no po. At sabi nga obedience is better than sacrifice, no? Sabi sa Hebrews. May dalawang bagay tayong kailangan maliwanagan, ano po, sa hapong ito. And as much as possible, I want to explain it as practical as possible. Mag-umpisa ako sa heart, no po. Ang ating puso, alam natin, ito yung vital part ng ating katawan. Tama po ba? No. Without the heart, there will be no in and out of oxygen at walang distribution ng blood and oxygen sa ating katawan. So, ganun siya kahalaga. So, anong nature ba ng heart? Heart is one of the muscles na kinukonsider siyang involuntary. So, may dalawang klase kasi yung muscle. Voluntary and involuntary muscles. Pag sinabi nating voluntary muscles, ito yung muscles na you can control. Yan, itong mga muscles na to, pwede mo siya i-control. Pwede mo ibukas, pwede mo siyang isarado. So, voluntary. Kung gusto ko siyang nakabukas, nakabukas. Kung gusto ko siyang nakasarado, nakasarado. Pero merong mga parts ng katawan natin na involuntary, na isinuwitch talaga, dinesign talaga ng Panginoon na hindi mo siya pwedeng kontrolin. Amen? So, ano ibig sabihin? Bakit ginawa ng Panginoon yun sa atin? For us to realize na hindi lahat, kahit sa katawan natin, you have control. Ulitin ko po. It's a design of God sa ating katawan na kung saan that design that there are involuntary and voluntary muscles. It is a reminder for people. Kahit gaano tayo katalino, kahit gaano kataas ang iyong na pag-aralan, kahit gaano kakayaman o ka-impluensya, mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong maunawaan nyo ang gustong ipaunawa ng ating Panginoon sa atin sa akin. Iisa ang puso natin. Iisa ang function ng puso natin. Ito po. Meron ba dito na ang oras niya sa isang araw ay 25 hours at kami 24 hours lang? Wala. Lahat tayo 24 hours lang. Lahat tayo may iisang puso. Lahat tayo may ang puso natin na may isang function. Mag-i-inhale, mag-i-exhale, mag-i-intake, mag-output ng blood, no? In order for the blood circulation and the distribution of oxygen in the body ay magpatuloy. Siya yung pinakang dynamo ng ating katawan.
no? Aside from, syempre, from the brain. Po. Ang brain, alam niyo po ba na ang brain ay more or less, meron siyang 2,500 decisions na hindi na natin alam. Yes, you can search it. No po. Ako din naman, sinearch ko lang din yung brain, no? Yung how the brain works. No po. Sa isang araw, lampas 2,500 decisions ang ginagawa ng brain natin at yung iba doon, hindi na tayo ang nagdedesisyon. Kusa na pong nagdedesisyon ng ating mga brain nerves, brain cells, na kusa na siyang kumikilos kasi may sariling dynamics internally ang ating katawan. Alam ng pancreas natin kung kailangan niya mag-release ng insulin. Alam ng liver natin kung kailangan niyang isweep lahat ng marumi sa ating tiyan. Higupin ang lahat ng mga toxic sa ating katawan. Inuutusan ba natin? Sino po dito ang inuutusan ng kanyang pancreas? Uy, pancreas, kumain ako ng cake, ha? Mag-release ka ng insulin. Meron po bang ganon? May tao po ba na inuutusan yung kanyang pancreas o automatic na siya? Di po ba? So, ang first takeaway natin is this: even in your body, you don't control everything in it. And that's a reminder that there is supernatural God, that there is someone up there. No? Kasi mamaya po, pupunta tayo sa obedience. Magkakaroon ng issue sa obedience about doubt, about the will, about whose God you serve. Kaya dito sa heart, ini-establish na po natin sino ba yung Diyos na naggawa sa atin. At pinasimulan ko nga po dito sa puso. No? Kasi kung matatandaan niyo po dun sa Second Kings, ano po? I think Second Kings, yeah. Second Kings 5:26, di po ba? Naalala niyo yun? No? Dali ha, basahin natin. Second Kings. Sabi po dito, no? I-shortcut ko na lang po ha. Did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Ito po kasi yung napagaling, no? May pinagaling po si Elijah at hindi siya tumanggap ng bayan. No po? At itong katiwala niya, si Gehazi, ay kinutsaba itong gumaling na to at kinita doon. No, in short, no, sa salitang modern ano natin is that sige, ayaw tumanggap ng amo ko. Alam mo, may bibigyan ako niyan. May maraming nangangailangan niyan sa binibigay mo sa aking amo. Akala niya hindi alam ng kanyang uh, master na si Elijah. At sabi ni Elijah sa kanya, did not my heart goes with you? Pag tinignan niyo po yun sa ibang version, did not my spirit goes with you? So, in our heart, mga kapatid, in our heart flows the issues of life, sabi sa Bible. So, kung anong inilalaman natin dito, bumababa dito yan. Kung tumatanggap tayo ng garbage, okay? Ang ibababa lang yan, garbage. Okay? Ang mind natin kasi is like a factory. No? Sabi nila, ang gossiper daw, ito daw po basurero. At yung daladala niyang gossip, ito daw po basura. Ngayon, kung ikaw naman yung tumatanggap ng gossip, ay ano ka? Basurahan. Huwag po nating hayaang maging basurahan ang ating isip at ang ating mga puso. Kasi pag po napuno, kung ano pong inilalagay natin dyan, ganyan din po at yan din po magiging basihan kung paano tayo kikilos, paano tayo susunod, paano tayo mag-obey. No po? So, simulan po natin mga kapatid. Obedience of the heart. Ang ating main verse is Acts 5:32. No po? Basahin ko po. Sabi po dito, and we are His witnesses. So, to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. So mga kapatid, pag po sinabing witnesses, ikaw ay saksi. Okay? Tayo mamumuhay bilang saksi at tapat na saksi
sa ating nasaksihan sa ating mga buhay. So, ibig sabihin, pag saksi ka o ikaw ay witness, hindi ka judge. Amen? Nakukuha niyo po? So, ang unang-unang kailangan po pala magkaroon ka ng framework, tamang framework sa iyong puso. What kind of perspective, what kind of principles, what kind of standard in life you will be keeping in your heart. Kasi sabi, kung ano ang laman ng puso mo, sabi, bantayan daw po natin yung ating puso kasi diyan bumubukal ang mga usapin ng buhay. For example, sa usapin ng halimbawa, kung pwede bang mamili ang tao ng kanyang pwede bang magkaroon ng preference ang tao regarding sa kanyang kasarian. Ito po, isang sabihin natin isang issue sa panahon ngayon. Pero sa totoo lang, this is not an issue actually. Hindi talaga issue. Kung marunong lang tayong kumilala sa Diyos na naglalang sa atin, hindi po ito issue. Kasi ito po tinapos na eh. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon dito eh. Male and female. Marriage, di ba? Ito'y pagsasama ng inilikha kong lalaki at babae. Wala na po ikatlong uri. Amen? Wala na po ikatlong uri. Ito po yung ibig kong sabihin na kung saan, pag ang puso mo po, no, ay nakikinig ng kung sino-sino, hindi mo pinifilter kung saan ka nakikinig, nagkakaroon ng kalituhan. At pag ikay nalito, anong kasunod ng kalituhan? Dahil hindi mo maintindihan ang paligid mo, natatakot ka. Pag ikay nag-umpisang matakot, you're not living a maximum of your life. Palagi kang may inhibition. Palagi kang may insecurity. Makikita niyo po paano kumikilos? No po? Kaya mahalaga po na maintindihan natin yung kondisyon ng ating puso bago natin mapag-usapan yung pagsunod. Kasi kahit anong, parang magulang anak lang po yan. Kahit gano'ng kalakas ang boses ng magulang, kahit sigawan niya yan araw-araw, kahit niya yan pagalitan araw-araw, kung hindi pa handa ang puso, hindi makakasunod ang bata. Ang tawag nga po natin dyan, na ang bata ay magkaroon ng kaunawaan at ma-encounter niya talaga ang Panginoong Jesus. Ang tawag natin dyan, season of encounter. Lahat tayo may timing. Opo. Lahat ng tao may timing kung kailan kakakatagpuin ng Panginoon. At sabi nga, ako katulad sa buhay ko, nung ako'y kinatagpo ng Panginoon, wala talaga. I can't say no. Doon sa kabutihang ginawa niya, alam niyo po, pag dadating kayo sa panahon na yun, na kayo kakatagpuin ng Panginoon, ang isang karakteristik na talagang ikaw po ay kinatagpo, may flashback. Maaalala mo yung mga karumihan, kasamaan. At doon ka mako-convict. Pag na-convict ka, talagang naramdaman mo yung conviction ng Holy Spirit, then that's the time you will kneel down without any pride, without any inhibition. Yun po yung repentant heart. Bakit mahalaga po itong pinag-uusapan natin? Why these things we are discussing is very important? Because this is a prerequisite. You can't just say to yourself, obey. You can't just say to your fellow worker, obey. Kahit ikaw ang supervisor niyan. Okay? I just want you to see a dynamics that is constant in every walk of life. What I'm trying to say is that the principle I'm talking about is principle that you can apply in every walk of life. When you are in the workplace, the people will not care how much you know. Ulitin ko po. Kung ikaw ay nasa isang organization, private man yan, church man yan, public man yan, these people, these members will not care how much you know unless they know how much you care. May mahalagang pundasyon na kailangang masettle sa puso ng tao in order for you to become His witness. Ibig sabihin, nung ikaw ay kinatagpo ng Panginoon, maaaring marumi ka talaga. Maaaring wala kang kakayanan. Pero nung ginawa ka ng witness ng Panginoon, ibig sabihin, kinonsider ka ng witness nung time na ikaw ay nagkaroon ng turned heart. Napihit na ang iyong puso. Kaya kinonsider ka ng witness. Kasi even in the legal aspect, hindi ka naman kukuning witness kung wala kang credibility. Okay po, mga kapatid, mga kaabangers? Hindi po lahat ay
credible na witness. And I'm sorry to say, kahit po, ano po, kahit po yung sinasabing kilala nila ang Diyos, they are not credible witness automatically unless they are really already children of God. By what? By what process? By the process of salvation. Sa paanong paraan? Tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Sa anong pamamagitan? Pamamagitan ba ng good works? No. The Bible said, by grace, ye are saved by grace through faith. Kasi yung mga perspective na nasa atin po ngayon, mga kapatid, mga kaabangers, mga ka-DLS, mga minamahal, mga kaibigan, you can expect an apple sa palm tree. Okay? Hindi mo pwedeng asahan na pag mali ang itinanim, tama ang aanihin. No? That's the principle of sowing and reaping. Kung anong tinanim mo, yun lang din po yung aanihin mo. Kung nagbigay ka ng pananampalatayang buong buo, gagantipalaan ka ng buong buo. Pero kung ang gusto mo lang, pakita mo lang sa tao na may pagtitiwala ka, may kausap kami mga retired teacher, no? Nakakatuwa silang kausap. Dahil nawa nila ang kahalagahan nung meron kang pinaniniwala ang Diyos. Why? They've gone through different challenges. Na kung minsan, hindi mo yan pwedeng i-expect sa younger generation because they are not yet undergo those process na in-undergo nitong mga retired teachers. Ako niyo po yung ibig ko pong sabihin. In order for you to be a witness, there is credibility. Dapat may na-establish na stature. And we are His witness. Totoo po ba na naranasan natin yung naalala natin lahat ng kasalanan natin? Na on that very moment, you decided to kneel down sa ating Panginoon, humingi ng kapatawaran? Na kahit hindi mo nakikita yung Diyos na naramdaman mo, pinaniniwalaan mo na, Lord, buhay ka. Sa oras na ito, hindi man kita nakikita, alam kong nandiyan ka. Pero marami sa atin, no po, nakatungtong lang ng kolehiyo. Actually, naalala ko yung kaibigan ko. No po, kasama ko to sa GK7. Hindi niya sabay-sabay kaming nag-umaattend ng Bible study nung kami elementary. And nung ako'y nag-college, nasabi ko sa kanya na hindi totoo ang Diyos. I'm an atheist. And sabi dito ng kaibigan ko, hirap naman sa inyo eh. Nakatungtong lang kayo ng kolehiyo. Kala nyo, alam niyo na lahat. No? Alam niya yan, alam ng kaibigan ko yan kung sino siya. And akala ko wala yun. I thought it's just a comment from him. But years passed by. When God turned my heart back to Him, no po, doon niya ipinaalala sa akin yung sinabi ng kaibigan. Na hindi ko mo mataas na o ikaw ay nakapag-aral na, ay kaya mo lang itakwil ang Diyos na lumalang sa iyo, ang Diyos na bumuhay sa iyo, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng magulang, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng opportunity. This is the bulk of the issue why we have to understand obedience of the heart. If the heart of a man is contaminated, don't expect obedience that is genuine. Okay? Bakit ko pa sinabi? Pastor, bakit niyo pa sinabing obedience that is genuine? Okay? Listening? Kasi pwede niyo pong sumunod. Pwede naman kayong sumunod eh. Pero kahit sumunod kayo, you're murmuring inside. Galit kayo sa kalooban niyo, galit kayo. Ayaw niyo. Wala lang kayong magawa, kaya kayo sumusunod. Hindi po yun ang hinahanap ng Panginoong Hesus. Hindi po yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung pagiging witness mo dito, to this thing, sabi. Yan po yung mga pinakita, ipinagawa,
mga miracles. Ano po? And so also is the Holy Spirit. Ha? Sabi po yan ng ating Panginoong Jesus, di ba? That I will give you a comforter. Sabi sa John 14, di ba? Yung Holy Spirit. Yung comforter, siya po yung Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Alam po ng Panginoon, pag ang puso mo ay pure o dalisay. Kaya po, mga kapatid, tandaan niyo po ito. No shortcut at no bluffing. Hindi mo kayang i-bluff ang Diyos. With good works and bad works, ibabluff mo ang Panginoon. Hindi mo kayang i-bluff ang Panginoon. For Him, He knows everything about you. Even the strands of your hair. Even the number of your hair. Sabi, alam ko na. Bilang ko na ang iyong buhok. Desisyon mo bukas, desisyon mo sa susunod na araw, alam ko na rin. No? Kaya sabi rin po sa Biblia, huwag po kayong mainip kung minsan meron kayong gustong gawin na ayaw pang ibigay ng Panginoon. Huwag niyong isiping mabagal ang Panginoon. Huwag niyong isiping hindi kayo dinidinig ng Panginoon. Ang katotohanan, sabi sa Biblia, binibigyan tayo ng tsansa upang makapagbago pa ng ating isip. Dahil alam ng Panginoon, pag ibinigay niya sa iyo yung gusto mong ibigay, akala mo blessing, pero hindi. Dahil nagmamadali ka sa buhay mo. Yung carelessness, no? Kawalan, bahala na. No? Basta ito gusto ko, bahala na. Amen? Yung changing of the perspective, it has something to do with the changing of the mind. Sabi sa Romans 12:2, di po ba? Romans 12:2, ang sabi? Do not be conformed to this world. Kapatid, nasa isang verse pa lang tayo. Ha? Ito yung ating main o anchor verse. We're just discussing the word witness. Hindi pa natin dinidiscuss yung who obey Him. Hindi pa tayo nagdi-discuss doon. Nandun pa lang tayo sa ginawa ng Panginoon about the Holy Spirit whom God has given. At anong dahilan? Anong prerequisite para ibigay? Who obey Him. Well, mga tagapakinig, maging malinaw sa atin to. Ito po. Sinabi rin niya sa Biblia, sinabi po rin niya sa salita ng Panginoon na kung minsan, kaya daw po tayo hindi masagot sa ating panalangin dahil hindi natin alam kung paano manalangin. Usually, pag tayo nagdarasal, pagkatapos nating sabihin yung gusto natin, tapos na. We don't even wait for a while if God will speak unto your ears. Have you experienced that? Naranasan po ba natin na mag-antay? Lord, I will stay. I want to hear your voice. Gusto ko pong marinig ang iyong boses. So ulitin ko po, no? Ito yung perspective ng pag-uusapan natin. We are His witnesses. And witnesses should have stature, should have credibility, and should have proper perspective. Yung tatlong yun. So, ang unang-unang proper perspective na dapat nating maunawaan is that kailangan nating maunawaan yung deity of God. Ano yung deity? Ito po yung pagka-Diyos ng Diyos. Yung nature ng Diyos. Deity, ito yung kakayanan niya. Ito yung karakteristik niya. Bakit siya Diyos? That's the difference between other religion. Ang mga sinasabi nilang Diyos ay hindi na nabuhay. Ang sinasabi nilang Diyos ay walang miracles na ginawa. Pero ang Diyos na pinananampalatayan natin, numerous miracles. Amen? So witness, to be a witness, you have to know your God. Anong sabi ni David sa kanyang anak? Opo. Ang sabi ni David sa kanyang anak sa First Chronicle 28 verse 9, di po ba? Sabi po ni David, for you, my son Solomon. Po. First Chronicle, basahin ko lamang po para eksakto mga kapatid. Paantay lang po sa inyo. Ayan. First Chronicle 28. Ayan po ha. I want you to know this kasi bilang mga tao,
Maaaring ngayon hindi ka pa magulang, pero pag ikay naging magulang na at hindi mo po alam yung ganitong perspective, don't expect that you are growing an honorable children. Ulitin ko po. Maaaring ngayon hindi ka pa magulang. Okay? And part of being honorable is being obedient. Amen? Ang ginagawa ko lang po dito is Bible principle application, then illustrations. Para mas maunawaan natin yung nilalaman po ng ating Biblia. Ito po. Ngayon mga kapatid, sabi po dito sa 1 Chronicle 28 verse 9, sabi po dito, ito po yung time no na charge na o sabihin nating officially sinabi na ni King David na si Solomon ang mag-i-inherit ng crown. Ha? Hindi ang ibang anak niya na sanay sa gera. Katulad ni Absalom. At pag tiningnan mo 'yan sa kaisipan ng tao o sa isang edukadong pagtingin, no, sasabihin ng mundo, o logical thinking, walang logical decision ang ginawa. Hindi logical ang ginawa ni King David na ipagkatiwala niya kay Solomon na ang kanyang anak, sabi ni King David nung kinausap niya ang Panginoon, Lord, ang aking anak ay napakabata pa at walang karanasan. At tinatayang 14 to 17 years old lang si Solomon nung naging hari siya. Okay? So, I want you to see that obedience should come and should be given priority than the logical thinking of the world. Kasi dito, pag tiningnan niyo yung logical decision, parang hindi logical yung decision ni David na ibigay niya kay Solomon instead of ibigay niya kay Absalom na talagang warrior na anak niya. At pinatunayan ng Diyos na totoong dapat hindi ibinigay kay Absalom. Why? After magdesisyon si David na kay Solomon ibigay yung throne, anong ginawa ni Absalom? Nagplot siya ng mutiny, ng kudita intern dun sa kingdom. Nilabanan niya, in short, nagrebelde siya sa kanyang. So yung binabanggit natin ditong witness, Holy Spirit, who obey him, sablay si Absalom. Alam niyo mga kapatid, if you will just give yourself to read the Bible, napakayaman po ng Biblia upang bigyan ka ng kaalaman na extraordinary, supernatural. Hindi po basta ibinibigay sa taong hindi ayaw magbigay ng oras sa salita ng Panginoon. Pwede po kayo magkaroon ng informational knowledge. But revelational 1, I don't think so. Alam ng Diyos ang kondisyon ng puso. Ito po. Ulitin ko po, witness, Holy Spirit, and who, kanina ibibigay daw po yung Holy Spirit doon sa mga sumunod sa Kanya. Whom God has given to those who obey. Saan? Yung unang obedience na kailangan mong gawin ay yung pagsuko mo sa Panginoon. Kasama doon ang pagtanggap o yung process of salvation. Who obey Him. Sino yung tinutukoy dyan? Jesus Christ. No? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anyway, nabasa ko ba? Hindi pa yata, basahin ko po muna. Sabi dito, and thou, Solomon my son, know thou God of thy father. Ikaw, anak kong Solomon. Mga magulang, makinig po tayo. At yung mga nagbabalak magpamilya. Gaano kahalaga yung obedience of the heart. We want to have that obedience in our heart. First, establish your belief. Establish your trust. Establish your faith. Kanino? Sabi dito ni David, ha?
Solomon, my son, know the God of thy father. Kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama. At kung sakali man na ikaw ang pakiramdam mo, ikaw ang unang masasave sa family mo, magpakaama ka sa kanila. Maaring ikaw ang bunsong anak. Katulad po, no? Katulad po ng kalagayan ng ating senior pastor, Pastor Dong. Hindi naman po siyang panganay sa kanilang magkakapatid. Ganon din po kay Pastor May. Pero pag ang usapin po kasi yung spiritual, sila po yung spiritual parents ng kanilang mga panganay na kapatid. Amen? Ganyan po ang works of the Spirit. Ganyan po nag-work ang Holy Spirit. It's not about your physical age. It's about your spiritual condition in your heart. Hallelujah. No po? Pakinggan po natin, mga kapatid. Pakinggan natin itong mga sinasabi po ng ating mga no po? Amen? Sige po, yung pong may mga comment and may mga tanong, no po, i-ano nyo lang po, ano po. At hindi ko po masyadong natitingnan, ano po. Sige po. Bati lang po tayo saglit. Matt Tolentino, welcome po, no po. Sa mga kaabangers po, tsaka sa mga ka-DLS, no, para po, pag nabasa po ng ibang tao, they would know the context of why you are saying amen. Sabihin po natin why you say amen. No po, makikisuyo po ako kasi pagtulungan po natin na after this segment, people will also be blessed. Dahil yung mababasa nilang comment, they know why you say amen. Na-bless po ako dahil nabanggit nyo po na ganito po. Amen. Ano po? Praise God. Sinabi nyo po na dapat pala ang mga witnesses, his witnesses should have a stature, should have credibility, and first thing first, siya po pala ay dapat ay mananampalataya, naniniwala sa Panginoon. Dahil sabi nga ni David, no? Sa 1 Chronicles 28 verse 9, ba? Ikaw, anak kong Solomon, maniwala ka, no? Kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama. Praise God, praise God. Sabi ni Pastor Dong, Amen. The surest way to the path of excellence is to obey and please God. Salamat po, Pastor. Amen. Po. Welcome po, Sister Letty Ramos, Sister Lynn. Wow, kanina kasama na namin to sa morning devotion 4 o'clock. Ngayon kasama ulit natin. Wow, praise God. Coming from deep down under Australia, no? Ate Lynn, no? Magandang hapon. Amen. Amen. Trust in the Lord and let us not lean on our own understanding. Wow. Praise God. Praise God. Salamat po, Sir Matt Tolentino. Ate Shoni, welcome po. Ate Kuya Bonnie Socias, no po? Good afternoon. Hallelujah. Amen. Amen. Ate Arnie. Okay? Sige po, bigay lang po natin yung comment with the context para po yung makakabasa nito o magre-replay nito, they could catch up sa atin po mga napag-usapan. And that effort, both on my side and on your side, we are all will become a blessing to these people na makakabasa po at makakapanood ng replay nito. Amen? Ganyan po talaga, partnership to eh. Kala nyo ako lang ha. Partner ko kayo dyan. Kayo po ang ating kabakas, no? Kapartner dyan, no? Sa Facebook Live. Kayo po ang magbibigay ng backgrounder, no? Kasi masarap eh. Pag po kayo ay may natatanggap na revelation, i-share nyo po dito sa ating comment. No? Lahat po tayo mabibless. No po? Amen. Praise God. Hallelujah. Tuloy po natin. Grabe na, andito pa lang tayo sa main verse natin. Amen. So, tandaan niyo po ito, Acts 5:32. And we are His witnesses. Pag-ingatan natin, no? Sabi nga sa Biblia, guard your heart. To these things, and so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Okay? Now, sabi dito, we are witnesses for Christ. Who understand, nauna lang po ako ng konti, who understand and accept His deity o deity. Pag sinabi po nating deity, sa Tagalog po, yan po yung pagka-Diyos ng Diyos. May karakteristik po ang Diyos. Ang sabi po, ang karakteristik niya o capacity niya, all-knowing, ibig sabihin lahat ng bagay alam niya,
Okay? Omnipresent, meaning sa lahat ng dako, nandun siya. And omniscient. No po? Alam niya, no? Yung buong kapangyarihan ay nasa kanya. Omnipresent, omniscient. Sabi po dito, yung deity ng Panginoon, no po, ay kailangan nating maunawa. Amen? First, sabi po dito, sa John 15:26, but when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father. Ito po yung sinasabi ni Jesus Christ, ano po, before He left the apostles. Ano po, bago siya nagkaroon ng ascension o pag-akyat sa kalangitan. Sabi po, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth. Huh? Consistent. Kasi bakit? Kaya niya magbigay ng espiritu ng katotohanan dahil maliwanag sa sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6 that I am the life, huh? I am the truth. He can give because He has the truth. I am the way, the life, and the truth. Amen? Who proceeds from the Father, He will testify of me. Kapatid, lahat po tayo, tayo po iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At maliwanag po yung purpose na yan nung ipinadala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Maliwanag po na ang purpose, ano po, kung tayo daw po'y maniniwala sa ating Panginoong Hesus, hindi na po tayo mapapahamak kailan pa man. Bagkos magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Now, naalala niyo po si Peter and John sa Acts, no po? I think it's between Acts 3 hanggang Acts 5, ano po? Nung sila ay winidhold sa Sanhedrin ng mga council ng Hudyo, ano? At sinasabi na blasphemy yung sinasabi nila. Anong sabi ni Gamaliel? Si Gamaliel po ay isang teacher at law, no po? Siya ay naging teacher ni Paul, no po, na noong panahon na yon, nung siya'y bata, ang pangalan po ni Paul ay Saul. Amen? Although sabi sa Bible po, no, trivia lang po, although sabi sa Bible, Saul and yung pong name na Saul at Paul comes interchangeably, pero naging consistent na siyang Paul after niyang ma-encounter si Jesus Christ on his way to Damascus. Di ba? Nahulog siya sa kabayo, nabulag siya, at through Ananias, through Ananias, sinabihan ng Diyos na puntahan mo si Saul, no? Of Tarsus, at siya ay gagamitin ko sa aking ministry. Ayaw maniwala ni Ananias at natatakot si Ananias dahil alam ni Ananias marami na ipinapatay si Saul na naging Paul. Amen? Pero, mga kapatid, na ang buhay po nila Pedro, sabi po ni Gamaliel, kung ang sinasabi ng mga taong yan, which is ang tinutukoy niya si Peter at si John, sa Acts po yan, Acts 3, I think Acts 3-5, no po? Kung ang sinasabi ng mga taong yan ay nagmumula sa tao, huwag kayong mag-alala kusang mawawala yan. Sabi ni Gamaliel. Pero, tandaan nyo, kung ang sinasabi ng mga yan ay galing sa Diyos, para tayong sumisipa sa pader at kinakalaban natin ang Diyos. Kaya nga po hindi na sila ginalaw. Pero tingnan niyo po, pag binasa niyo po yan, sinimplihan pa rin ng mga Hudyo, ginulpe pa muna nila bago nila pinakawalan si Peter and John. Anong sabi? Di ba? Sabi ni Gamaliel, huwag niyong pakialaman. Pero basahin niyo po yun sa Acts 3, I think. No? So, again, when you have the truth, it's not hard for you to obey. Pero tingnan niyo ang mga taong ito. Sinabihan na sila. Pero dahil wala sa kanila ang katotohanan, hindi nila masunod yung katotohanan na sinabi ni Gamaliel. Na huwag niyong gagalawin yan. Dahil kung yan ay tao ng Diyos, kinakalaban yung Diyos. Pero anong ginawa nila? Sinaktan pa rin nila si Peter at si John.
Ako niyo po. So sa mga first time pong nakikinig, mga kaabangers, mga minamahal, ang ibig pong sabihin natin dito, ano po, for where the Spirit is, there is liberty. Kung nasaan po ang banal na Espiritu, nandun po yung totoong kalayaan. Bakit ko po sinasabing totoong kalayaan? Ano po? Kasi sa mundo po, may sinasabi po silang kalayaan. Ano po? Pero yung kalayaan na yon ay tiwali. No? Hindi po naka-align sa kalayaan na gusto ng Panginoon o ng Diyos. Ang gusto ng mundo na kalayaan ay yung kalayaan gawin ang gusto nila. Kalayaan gawin ang mga gusto nilang gawin nang walang nagsasabi sa kanila ng mali. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon sa tao. Kaya nga po yung preference na sinasabi natin kanina, may lugar, may bansa na ngayon pinapayagan na ang mga bata pagdating ng 6 years old, kahit hindi magpaalam sa magulang, ay pwede na daw po nilang, pwede silang mag-undergo ng operation without even asking permission to their parents. 6 years old, kung gusto nila maging babae o maging lalaki. Well, it's not for the people to decide or girl. The only thing people can decide is whether they will believe or not. But they cannot change. Kahit po magpapalit ka ng iyong organ, it doesn't prescribe that you become something else. You are still what you are because you are made by God. No po? Hallelujah. Praise God. No? Sabi po dito, Amen. Kapag galing sa tao na mabuwag ang foundation and it will eventually collapse. But if Jesus is the foundation, it will remain. Amen. Di ba? Sabi rin po yan sa Biblia, di ba? Sabi sa Psalms, hindi na po Sabi po sa Psalms, na po, sa Psalms 127. Samahan niyo po ako mga kapatid. Psalms 127, Lord. Yeah. Psalms 127 verse 1. Sige po, mga kapatid. Psalms 127 verse 1. No po? Sabi po dyan, unless God builds the house. Basahin ko po sa Psalms 127 verse 1. Sabi po dito, except the Lord. Ano po? Ito po ay King James Version. Sabi po, except the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman worketh. No? Waketh, but in vain. Kapatid, i-zeroin ko na po. Kahit may lakas ka, kahit may influensya, kahit may talino ka, pag tinanggal mo sa equation ng buhay mong Panginoon, go back to zero. And be ready. So po, be ready. Hindi po nakikipaglaro ang Diyos sa atin. Tayo po mapaglaro. Tapos pag nasaktan tayo, sisisihin natin ang Diyos. Wag po ganun. Be fair. No po? Be responsible with our actions. Dito sa John 15:26, sabi po dito, but when the helper comes, whom I shall send to you. Kung mapapansin niyo po, yung binabanggit dito ni Jesus Christ sa Acts 5:32 at dito sa John 15:6, it's the same message. Sabi dito, helper comes whom shall I send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, galing sa Ama. Amen? He will testify of me. Kapatid, maraming naglipa ng Espiritu sa mundo. Pag-ingatan nyo anong Espiritu ang gusto nyo. Uulitin ko. Maraming Espiritu ang naglipa na sa mundo. If you don't sharpen your spirit, madali lang kayong makikinig. Kaya mahalaga na ma-sharpen nyo po ang inyong mga spirit. No po? Through what? Through doing your own? Through violating moral laws? No. Make sure. Make sure. No po? While we go on to our life, no? Siguruhin natin na tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon. Upang ang kanyang banal na spirito
ay makakilos sa ating mga buhay, tayo'y maturuan. Maliwanag po yun eh. Sabi sa John 14:26, He will teach you all things. Ang ating pong mga natutunan sa tao, sa eskwelahan, sa ating trabaho, mabuti po siya. Amen? Dahil kailangan mo siya for the competency requirement of this world. Kailangan mo may trabaho. No? Kailangan may standard ka, kailangan may certificate ka, kailangan may ganito ka, may ganyan, may ganito. Kailangan license ka. Amen? At bilang kaayusan sa iyong sarili at bilang maging productive contributor sa ating mundo, you have to do that. Kailangan mo mag-comply sa mga requirements sa'yo. Pero tandaan nyo po, if you comply these requirements, and out of the equation, sinipa nyo palabas sa equation, ang spirit of truth, ang helper, sino yun? Ang Holy Spirit, I tell you, be ready to go back to square one. Go back to zero. Anong sabi po dito? May sinabi po kanina dito eh. Sabi po ni Laarni, Sister Laarni Salud. Amen. Kapag galing sa tao, mabuwag ang foundation at it will eventually collapse. But if Jesus is the foundation, it will remain. Totoo po yan. Amen? Hallelujah. Praise God. No? Siya din po yung nag-comment, no? We need to guard our hearts because we are witnesses for Christ. Mga kapatid, hayaan niyo po na sa hapong ito, especially dun sa mga bago pa lang po nakakapakinig. It may be strange to you or may be awkward to you. Pero tandaan niyo po, in times of confusion, in times of trouble, in times of unsurety, hindi niyo sigurado kung ano mangyayari. Ano po? The wisest decision is to trust in Jesus. Ulitin ko po. Doon sa panahon na nalilito ka, may uncertainty, and you need to decide. Decide to trust in Jesus. Decide to trust in the Word of God. Amen? Hindi ka ipapahamak. Praise God. Hallelujah. Sabi po ni Ate Lynn na po from Australia, true, kaya mahalaga ang discernment at alam ang salita ng Diyos. No po? Amen. Welcome po Ninong Ben Manga from Iligan. No? Sila po ang nagpa-pioneering, no? Church pioneering po dyan. Kasama po yung ating pong pastor, Pastor Ruben and Pastor Mavic, together with their family po. Pioneering Church sa The Hub of Christ, Iligan. Amen. Hallelujah. No? So ngayon mga kapatid, dali lang po silipin ko lang po yung iba, baka po kasi nalampasan ko eh. Sabi ulit ni Sister Laarni, test every spirit. Amen. Biblical pa rin yan. Sabi po yan. No? Test every spirit. Amen. Sabi po ni Kapitan, no? El Kapitan, Bonnie Socias. Yes po, amen. Because we agree of what you're saying. Praise God. Amen, 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 amen. No? At habang may panahon pa po tayo, we can share this mga kapatid. No? Maipaunawa po natin yung kahalagahan ng obedient heart, no? Obedience of God. How can we make our heart become obedient? Paano magmamanifest yung tamang perspective, yung spirit of truth? Kasi kailangan po magmanifest eh. From the Spirit, there should be manifestation. No po? Diyan po nagiging applied o nagiging applicable yung word na faith without work is dead. Pag hindi nyo po na-apply sa buhay, sa totoong buhay, ang inyong tinasabing pananampalataya. Kanina po nakakatuwa yung mga teachers, no, retired teachers na kausap natin. Naunawaan po nila yung difference no faith without work is dead and it is by grace through faith you are saved. No po? Sa mabilis lang po sulat niyo na lamang po doon sa mga first time po marinig ito. Doon sa by grace, it is by grace through faith you are saved. Ephesians 2 verse 8. Ito po yung pinapatungkol sa mga taong sabi po ay nabubuhay pa sa kasalanan. No po? To confirm, buksan niyo po yung from Ephesians 2:8
Sulat niyo po dyan, Ephesians 2 verse 1. Nakalagay po doon na nung ikay patay pa sa pananampalataya at ikay nabubuhay pa sa iyong mga kasalanan. So ibig sabihin, ang taong nire-require ng by grace through faith ay taong hindi pa mananampalataya. Ngayon, sino yung mga taong sinasabi dito sa Santiago, sa James 2 verse 17 and verse 20 na faith without work is dead? No po? Pag bumalik ka, James 2 verse 1, ano po? James 2 verse 17 sinasabi, faith without work is dead. So, ibig ba sabihin, nagtutunggalian itong dalawang verse na to? Hindi po. Kailangan niyo pong maunawaan ang context. You should learn how to interpret in the light of its context. By what? Go back to the previous verses. Malaking tulong po pag marunong tayong bumalik doon sa mga naunang verses para makita niyo po yung background. Para po kayong investigador. No po? Pero ito, hindi lang po analytic ang pinapagana dito, mga kapatid. Okay? You read, you comprehend, of course, with analysis, with practicality, with common sense. Pero if you want deep revelation, you should learn. Sabi dito kanina, kailangan may discernment spirit. May discerning spirit. Meron kang spiritual sharpening na nangyayari. Kaya nga po may obedience of the heart. Kasi ang heart, kaya niya i-represent your spirit. Kaya niyang alam niyo po yung for easy illustration, kaya niyang i-compute ng mabilis. Kaya niyang i-filter ng mabilis kasi puno ka ng salita ng Panginoon. Tandaan niyo po, you cannot say it's the will of God kung alam mo in the process of that topic o on the process of that product, alam mo na may binayolate na law, may binayolate na salita ng Panginoon. It does not come from God. Wag po natin dayain ang ating mga sarili at wag din po natin dayain ng iba. Alam mo na nag-violate siya. Alam mo na corrupt ang pinanggalingan ng pera na yan. Alam mo na galing sa gambling yan. Alam mo na galing sa drugs yan. Bakit mo sasabihin blessing yan? Hindi blessing yan. Any material thing, and sometimes you consider it as reward. If you know that this reward, this money comes from illegal things, you don't have the right to say that this is a blessing. Nakita niyo po yung kahalagahan ng obedience of the heart. Napakahalagang ang ating mga puso, ang ating spirito ay may mataas na pundasyon. Mataas, malakas, malalim, malapad. Pinataas ng Panginoon. Why? Dahil baon natin ang Spirit of Truth. Hindi tayo matatakot to testify. Ha? Hindi tayo matatakot i-testify ang ating Panginoon, paano niya binago ang ating Diyos, binago ang ating buhay, binago ang ating mga sarili. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ano man ang maabot natin sa buhay na ito na bigay sa atin. Ano mang talento meron tayo. Ano mang mga influensyang na-enjoy natin. Ano po? Kung wala po sa equation ng buhay mo. Mga kapatid, you can show, ha? Pwede mong ipakita, napakitang tao lang na meron kang sinusunod na Diyos. I'll be straight. Pero ikaw mismo sa sarili mo, alam mo ang totoong kondisyon. Kaya po, tinatawag nating obedience of the heart. Tandaan niyo po, ang creditable sa Panginoon na pagsunod ay yung may pure na puso. Ibig sabihin, sumunod ka dahil pure ang iyong puso na nauunawaan mo na ito'y gawain ng Panginoon for the advancement of the kingdom of God. Gusto kong mapangiti ang Diyos ko. Yun ang dahilan, ba't mo sumusunod? Gusto kong mapaligaya. The joy of the Lord is my strength. Kahit pagod, kahit hindi kumpleto ang tulog. Dahil alam ko sa bawat gagawin ko, sa bawat pagtaas ng kamay, sa bawat bigkas ng bibig, sa hakbang ng paa, ang aking Diyos sa pinaparangalan. And we have to have that kind of obedience in our heart. Kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, I'm also an internal auditor of
quality management system. Ano po? 7 years po ako sa Middle East. So I cannot say kung ano po yung mga kumpanya na yun. You can gain certificate and nakalagay sa certificate, ha? ISO 9001 version 2008 or 2015 certified. Wow. Grabe. Tapos ipapagawa mo ng tarpaulin, ano? Na malaki. Pero sa totoo lang mga kapatid, all of them bayad. Nag-comply lang. Through what? Payment. Pero pag tiningnan mo yung proseso, nakalagay lang doon yung proseso, pero wala sa actual. So, alam niyo po, pag ikaw auditor, nakalagay sa proseso, nakalagay sa manual, pero hindi ginagawa, that's a major non-compliance. Pwede mo tanggalan ng certificate. Dahil yun ay pagsisinungaling. Pero alam niyo po, ang relasyon natin bilang isang anak ng Diyos, na po, huwag nating mithiin yung nakikita ng ibang tao na ikaw ay holy. Ulitin ko ha, huwag natin mithiin na makita ng ibang tao na, uy, ikaw nagbago na, uy, ikaw ganito, uy, wow, grabe yan, napaka-holy ng family na yan. Ang mithiin mo po, na kahit walang nakatingin, ikaw ay panatag, ikaw ay may katatagan. You are convinced in yourself. Ikaw ay secured sa iyong puso, in spirit and in truth, na ikaw ay tapat na lingkod ng Diyos, kahit walang nakakita sa iyo. Yan ang mithiin ng bawat isang nakapakinig ngayon. No po? Hindi pa ba tayo sawa doon sa palakpak ng mundo? Hindi pa ba tayo sawa doon sa, hey, wow, ang galing, ang ganda. Ano, pag nag-post ka sa Facebook, kung minsan, ano na lang eh, wala na pong halaga yung inaano natin sa Facebook kasi hindi naman talaga 100% truth. Kaya kailangan mong bumalik sa basic. Ano yun? You have to really restructure, reformat, ah, ano pa? I-maintenance, i-realign ang iyong puso. Kasi diyan magbubukal kung paano ka susunod. Kaya ang sabi, obedience of the heart. Hindi naman talaga yung puso mo o yung in other words, yung spirit yung kumikilos. Pero katawan mo, di ba? Pero ang source talaga noon is yung daladala mong espiritu na nanggagaling sa Diyos. At ang isa nga doon yung sinasabi dito na spirit of truth. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ha? Woo! Kanina may nagbanggit na po nito, no? Trust the Lord with all your heart. Okay? Sa Proverbs 3, verses 5 to 6, no? Basahin ko lamang po. Verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Hallelujah. Basa po muna tayo saglit. No po? Welcome po kay Dr. May. Welcome po kay Sister Imelda Villanueva. Oy, welcome po. Straight from Singapore. No po, Sister Imelda Costales. No po. Ephesians 2 verse 8, for it is by grace you have saved through faith. And this is not of yourselves. It is the gift of God. Amen? No? Yung verse na yan ay para sa mga unbeliever pa. Tandaan nyo. Yung James 2:17 and James 2:17 and James 2 verse 17 and verse 20, yung pong verses na yan ay para sa mga mananampalataya na kailangan mong ipakita ang iyong pananampalataya sa iyong mga gawa. Sinasabi mo Kristiyano ka pero manunugal ka pa rin. Sinasabi mo Kristiyano ka, ha? Pero kung makasagot ka sa magulang mo, wagas. Okay? In other words, if you're still enjoying to do things outside the Word of God, maybe your salvation is questionable. Kasi once you are saved, the Holy Spirit is in you. Once the Holy Spirit is in you, you have a living conscience in your heart that once every time you do things, may magpapaalala sa'yo. Pero syempre, ikaw pa rin magdidesisyon kung susunod ka o hindi. Pero alam mo yan. No? Alam mo yan deep inside you. Pag may ginawa kang mali, nagawa mo man yan, alam mo, may ngit-ngit dito kasi alam mo mali. May nagpupush sa'yo na maunawaan mo, hey, mali yan. And that's the Holy Spirit.
Pero tandaan ito palagi, consistent ang Panginoon mula sa umpisa. Hindi mag-i-intervene ang Holy Spirit into your will. Hindi niya talaga pakikialaman ang iyong will. No? Amen? So dito, sinasabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Dito po kasi nagkakaroon ng breakdown ang tao, mga kapatid. Okay? I'll give you an illustration. Nung ikaw ay bagong graduate, o sabihin natin nawalan ka ng trabaho, o sabihin natin na pauwi ka galing ka sa ibang bansa o FW, o sabihin natin galing ka sa broken relationship. So in short, not good condition. Amen? Nagpe-pray ka na magkatrabaho ka. Binigyan ka ng trabaho. Nagpe-pray ka na sana tanggapin ka ng pamilya mo kahit marami kang ginawang mali, umuwi ka, tinanggap ka. Praise God. Nakagawa ka ng maraming kasalanan, ang pray mo, Lord, tanggapin sana ako ng asawa ko pabalik. Tinanggap ka with open arms. Wow, amen. Salamat. Pero nung bumalik ka na sa normal na buhay, binigyan ka ng favor, nawala ka na naman sa alignment. Gusto mo na namang gawin yung mga dati mong ginagawa. In short, ha? Ever learning. Ever learning but has not come to the knowledge of the truth. Amen? Natututo lang po tayo. Amen? Pero hindi natin na i-internalize yung salita ng Panginoon. Mahalaga na maunawaan natin na kahit gusto mo magbago, pero wala ka sa environment, sa tamang environment para magbago, hindi ka talaga makakapagbago. Hindi mo pwedeng sabihin, we cannot say that, Pastor, I want to change my life. Pero nung tumawag sa'yo, ang naririnig mo sa background, nung tumawag siya sa'yo, ang naririnig mo sa background, de kausap mo, no? Pastor, gusto ko na magbago, Pastor. Sasabihin ko, sige, pagpe-pray kita. Eh, nung bago ko siya ipag-pray, alam mo, sigawan doon sa background nitong tao na tumawag sa akin. Logis! 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 Paano ka magbabago? Wala ka sa tamang environment, kapatid. Gusto mo magbago pero nasa sabungan ka pa rin. Gusto mo magbago pero nasa sugalan ka pa rin. Tatawag ka sa akin pag lasing ka. Tapos sasabihin mo, I want to change my life. Mali, mga kapatid. Ano po? Pero be open, no? Mga fellow pastors, alam ko, we experience this kind na minsan talaga tinetest ang ating pasensya. Pero ganun talaga eh. Anong maaasahan natin sa taong lito? Anong aasahan natin sa taong hindi kilala yung identity niya na siya'y anak ng Diyos? Lito. Ganun din po doon sa mga nag-aspire, no? At nangangatwiran pa at nagbibigay pa ng iba't ibang dahilan. That there is holiness in choosing preference kung ano ang sex nila, male or female. Oh my goodness. Daig pa kayo ng 5 years old. 5 years old, napakasimple lang sa 5 years old. Anong kaibahan ng male sa female? Female has pelvic bone. Pero alam niyo po, tanungin niyo yan sa mga pro, dyan sa mga organization na yan. Kahit doktor yan, kahit mataas sa pinag-aral, hindi nila masagot ng diretsyo. Why? May interest na pinangangalagaan. Ito yung mga ibig natin sabihin that if you listen to the word of the world, wala sa iyong spirit of truth. At hindi pwedeng magsama yung salita ng can serve two masters. Hindi pwede talaga mangyari. Ha? Pagkakaroon ng inconsistency sa buhay mo, pag meron ka, at masasabi niyo yan sa sarili niyo, mga kapatid, hindi mo kailangan ng palaging ipanalangin ng ibang tao. Hindi mo kailangan ng palaging may advisor ka. Ang kailangan mo lang, alamin mo yung nagiging bunga ng mga ginagawa mo. Ulitin ko po. Kasi tayo po, para lang po tayo ma-preserve, para po tayo makaramdam na merong sabihin natin we are being clothed o nabibigyan tayo ng covering of the prayer, of the blessing. Magpapapray tayo pa, pero alam natin deep in our mind and deep in our heart, meron pa rin tayong ginagawa na immoralidad at hindi mga tamang gawi ayon sa salita. Alam niyo po mga kapatid, you can only hide no po to your fellow church members, to your pastors, but you cannot hide
from an omnipresent God. You cannot hide from omniscient God. Alam niyo po, kung bibigyan natin ng illustration, tayo po kasi para tayo, kung i-compare tayo sa isang product, bago ka inilabas sa mundo, na quality, na quality control ka na eh. Ibig sabihin, nung inilabas ka sa mundong to, you have a warranty, a guarantee from the Lord that you will be successful. Diba sabi sa Jeremiah 29:11? No? I know my plans for you, not to harm you, but to give you a future. Pero bakit napapasama ang tao? Kasi may will. Meron siyang will. At yung will na yon, babalik ako po sa inyo ha, yung will, gagamitin mo yung will nang wala sa alignment ng salita ng Panginoon pag hindi maayos ang pundasyon ng iyong puso. So the obedience that the body will perform o yung gusto mong obedience na gawin ay mangyayaring sa maling paraan. Kasi mali ang perspective ng iyong puso. Yung pagsunod ng iyong puso ay hindi naaayon doon sa salita ng Diyos. No? And naririnig ko to, sinasabi to ng ating pastor. Sabi, if you do things outside the word of God, God is not obligated to bless you. No po? At tayo rin maging responsable tayo. Pag may ginagawa tayong labas sa salita ng Panginoon, huwag na natin sisihin ang Panginoon. Alam mo naman from the start, ikaw ang gumawa niyan. And everything we do always have consequences. Amen? So, dito sinasabi, trust in the Lord with all your heart. Hindi sinabing half heart, hindi sinabing 70-30 heart, hindi sinabing 80-20 heart. Ang sabi, with all your heart, 100%. At huwag ka daw magtiwala sa iyong pangunawa. Lean not on your own understanding. Pastor, saan ako magtitiwala? Kung ikaw ay may kababaang loob na, amen? Doon kasi simulang ipaunawa sa iyo ng Panginoon ang salita niya. Hindi kanya kasi pwedeng lagyan o punuan habang ikaw ay may laman pa. Ang canister o ang baso na may laman pa, kailangan mo siyang tanggalan ng laman upang ilagay ang pure water. Ganon din ang gusto ng Diyos sa buhay mo ngayon. Maaaring may mga katwiran ka, matagal mo nang daladala, narinig mo pa yun sa tatay mo, narinig mo pa yun sa nanay mo, narinig mo pa yun sa mga hinahangaan mong tao. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang isipan ng tao ay finite. No? Narinig ko po itong dinidiscuss. Sabi ko, ang galing naman, yung mga preacher ng DLS, hindi man kami nagkakausap-usap. May connectivity yung aming sinasabi. Kahapon, yung pong pastor na nagdi-discuss, binanggit niya rin yan yung finite and infinite. Kasi pag nag-trust ka sa tao, at alam mong taliwas sa salita ng Panginoon, at sinunod mo pa rin yan, ang iyong kinukumit ay sin of commission. May dalawa po kasing sin of omission and sin of commission. Alam mong mali, ginawa mo pa rin, sin of commission. Alam mong tama, pero hindi mo ginawa, sin of omission. Amen po? So, bakit ang tao, hindi niya maibigay ng 100% ang kanyang pagtitiwala? Tingin niyo po kaya bakit? Dahil ang kanyang pundasyon ay hindi puno. May tanong. Ang tao palagi siya nagre-reserva ng desisyon na para sa sarili niya. Pero tandaan natin, ang lahat ng desisyon natin may consequences. If you choose that decision that you will reserve the final decision on yourself, don't say that you have Lord. Huwag mong sabihin na may Diyos ka. Kasi kung ikaw ay may Diyos, ang finality ng decision mo, hindi ikaw. Kung di sinasabi ng Diyos mo, through His Word. At yun ang magiging tamang pundasyon mo ng pagsunod.
Kaya obedience, oh, in the heart. Tama kasi yung laman ng puso, kaya ang pagsunod ay nanggagaling dun sa laman ng iyong puso. Obedience. Mga kapatid, sa hapong ito, ano po, maaaring na nakikita nyo, maaaring na naririnig nyo na to araw-araw, pero until such time you do it in your life, i-apply nyo sa inyong mga puso, i-apply nyo sa inyong buhay, may paghakbang. Sabi sa 1 Peter 1:13. Ano po? 1 Peter 1:13. Sabi po doon, prepare your mind for action. Kasi ang ating natututunan, tingnan nyo ha, mag-umpisa tayo sa practicalidad ng buhay. Secular na buhay. Yung natuto ka, nakatapos ka ng college, di ba? Okay. Mula elementary, nag-aaral ka na ng good manner and right conduct. Tama? Pero bakit mula nung elementary, nag-high school ka, nag-college ka, bastos ka pa rin. Pagkabarkada mo, kausap mo, enjoy na enjoy ka. Pero pag may pinapagawa sa'yo ang magulang mo, lalo't ayaw mo, lalo't hindi mo gusto, you answer back. Ha? Kaya mong gawin, no? Intentional disobedience. Ang lakas ng loob mo magsabi ng wait lang. Pero bakit sa teacher mo hindi ka makapalan? Compliance of the world, ang bilis mong matakot. Pero dahil hindi nauunawaan ng bata, yung tamang pundasyon, na ang pundasyon ay nanggagaling sa katotohanan, sa buhay, na nanggagaling kay Jesus, hindi siya makasunod. Kaya nga po may Proverbs 22 verse 6. Di po ba? Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child where he should go. Train up a child. Hindi sinabing train up an adult, train up a youth, ha? Train up a young adult, train up a teenager. Hindi, ang sabi, train up a child. Ibig sabihin, nung panahon na ini-establish niya pa lang ang decision making, choosing, which means 2 years old and above, hanggang 7 or 8, yan yung formative stage na kung saan, kung anong natutunan niya na 75% yan ang gagawin niya for the rest of his life. Yes. Kung nasanay na yan na hindi sumusunod, dahil takot kang umiyak ang anak mo, well, nasa iya. Ha? Nasa iya. Just be prepared. Yun lang masasabi ko po. Just be prepared. If you do away from the Word of God and you feel like, matagal naman na yan, yung salita ng Panginoon, hindi lahat yan applicable sa atin. Ikaw ba yung ganyang magulang? I tell you, be prepared. Be prepared. Yun lang. Pero hanggat hindi ka nagpapaayos, kaya hindi mo maunawaan yung salita ng Diyos. Ang Diyos natin just. Hindi siya hihingi sa'yo nang hindi niya pa ibinibigay. Kaya pakiramdam mo, wala namang nangyayari. Wala namang ginagawa ang Diyos. Pero pag nakarinig ka na ng katotohanan, sabi sa Biblia, if you heard my voice, harden not your heart. Huwag mo nang patigasin ang iyong Diyos. Ano po? Amen? So ngayon mga kapatid, no? Sabi ni mag-umpisa po tayo dito. Meron pong mga nagbigay na ulit ng ano, no? Right, if you want to have a divine turnaround, we must position ourselves at the right place. Sabi po ni Sister Laarni Salud Ilaw. Sabi po ni Bishop Ernesto Iradiel, magandang hapon po sa inyo, Bishop. Watching from Melbourne, po, we should stop blaming God. Amen. Let us all be responsible. Pag may gusto tayong gawin, hindi naman natin kinukonsulta Panginoon eh. Pero pagka may consequence na, dyan tayo Lord, huwag mo ko pababayaan. I mean, be mature. Okay? I'll give you an illustration. Kita niyo po itong pen na ito. Di po ba? When I lift up this pen, I hold this side. Pag hinold ko tong side na to, hindi ko pwedeng iwan tong side na to. Ganyan po ang desisyon. Every time you decide, there is always a consequence. May kasunod na konsekwensya. And if you have the right foundation in your heart for you to obey,
open the heart, you will enjoy the life with Jesus. You will enjoy the life. Sabi ng Panginoon, hindi mahirap ang aking panuntunan. Bakit nagiging mahirap ang panuntunan ng Diyos? Dahil may iba kang panuntunan na gustong sundin sa buhay mo. Na para bang ang Diyos, ang trato mo sa Diyos ay stranger sa buhay mo. Nakakalungkot isipin na ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang yumaman. Di ba sabi sa Deuteronomy 8:18, it is I, your God, who give you the power to produce wealth. Ephesians 6 verse 1, obey your parents. Di ba? In the Lord. Honor your father and your mother. Pero bakit hindi mo magawa? Kasi ba minahal kang masyado? Kasi ba ibinigay sa iyo lahat ng gusto mo? Kaya hindi mo maibalik ang tamang pagmamahal, paggalang at honor sa iyong magulang? At yan ay daladala mo sa iyong trabaho. Meron akong dalawang kliyente ngayon. No po. They're saying the same problem with the present generation. And what is that problem? Kulang sa tiyaga. Ano po? Sobrang mangarap. Gustong maging supervisor. Pero ayaw mautusan. Anong ibig sabihin? They want the glory of God, but they don't want to be on that place, on the cross. Ayaw nilang maranasan yung pako sa cross, pero gusto nila ng gloria ng Diyos. Mga kapatid, simple principle. Principle of sowing and reaping. You want harvest? Seed. Plant a seed. No? Hindi ka po pwede mag-harvest kung wala ka itinatanim, kung wala ka pinagpapaguran. Nandiyan naman po sila supported naman po ako ng mga lolo ko, ng mga lola ko, ng mga ganito, ng mga supported po ako ng dad ko at saka ng mga nanay ko at saka pwedeng masuportahan ka talaga. At maibigay sa iyo yung the best na school, the best na ganito, everything, every support. Pero tandaan niyo po, once you graduated, no? Ito na yung totoong laban. Maikukubli mo sa loob ng ilang taon. Sa loob ng 4 na taon, pwede mo maikubli. At po pwede mo masabing maipasa. No? Kahit may ginagawa po tayong mga, Pero alam nyo, katulad din sa mga employment. No? I'm an HR practitioner, an OD practitioner for almost 3 decades, almost 30 years. There is one common dynamics sa ugali ng tao. Pag hindi mo naipaliwanag sa kanya yung standard, he will do away with that. At gagawin niya yung madali lang sa kanya, yung shortcut. Because you didn't train him to obey the standard. Amen? So, eto po yun mga kapatid. Ano po? In all your ways, acknowledge Him. Kapag nasanay ka, Lord, salamat po sa simpleng bagay na to. Lord, salamat po yung kaklase ko, sineran ako nito. Lord, salamat po yung aking boss, binigyan po ako nito. Tinapik po ako kanina. Lord, thank you. Lord, salamat po sa aking supportive na parents and grandparents. Lord, salamat po sa church na binigay niyo po sa akin na kahit minsan napagsasalitaan po ako ng mga pastor namin na masasakit po magsalita. Salamat po kasi naitatama po ako at naitatama ang puso ko na aalay. Pero pag ang ugali natin ay palaging para tayo yung victim, no? Naalala ko to, diniscuss to minsan ni Pastor Dong. Don't play always a victim. Na parang ikaw palagi ang kawawa, ikakaisahan. Pero sa totoo lang, ikaw di pala ang nagdesisyon. Kasi tandaan niyo po mga kapatid, napunta ka sa isang sitwasyon, 50-50 yan yung pinaka-minimum requirement yan. Ibig sabihin, may consent ka pa rin, ba't ka nandyan? May mga panahon na wala kang kakayanan magdesisyon. Lalo kung ikaw ay sanggol, wala kang kakayanan. Pero ngayon na ikaw ay may kaisipan na at kaya mo sundin ang gusto mo. Tapos sasabihin mo, hindi ko naman gusto yan, nangyari lang. Ang hirap ipaliwanag po. Walang consistency dun sa lifestyle mo. Amen? Once a man or a woman, okay, decide on his or himself
Para mo nang sinabi sa Panginoon na, leave me alone. Kaya ko to, buhay ko. Ganun din. Ganun din ang pinapakita mo sa boss mo, sa parents mo. Why? Walang maayos na pundasyon sa iyong puso na ibinigay o base sa salita ng Panginoon. Na po? Sige pa, let's move forward. Sabi po sa Acts 15:28, for it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Ano po ba yung necessary things? Communing with the Holy Spirit. Kapatid, alam niyo po dito sa ating church, na po sa mga bago lang po, ang ating pong church is the Hub of Christ Church. Ano po? Meron na po tayong tinatawag na 24/7 morning devotion. Para po sa mga nakakapakinig na gusto niyo pong sumama, gusto niyo pong magkaroon ng kapanatagan, gusto niyo pong magkaroon ng kasagutan yung mga tanong niyo na tagal-tagal nang bumubulabog sa iyo. Join! Sumama po kayo sa panalangin. Makita niyo po yung mga binabagong buhay, bunga ng panalangin. Ang inyong lingkod, bunga naman ako ng panalangin. Hindi naman po ng panalangin, 7 taon akong pinalalangin ang aking pamilya sa Laguna. No? Ako po ay, you know, ha? dating rebellious spirit ang spirit. Kala ko, pag ikaw ay kumikita ng malaki, ikaw dapat na sinusunod. Sinamantala ko yun. Pero salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataon mo. No? Ngayon, dito po, sabi dito sa Romans 8:16 and 17, sabi po dito, the Spirit Himself bears witness with our spirit. Okay. That we are children of God. Okay, ngayon, ito, may 3 bahagi ha. Spirit, kung mapapansin nyo, capital letter yan. Okay? So, yun yung Spirit from God. Witness with our spirit, ha? That we are children of God. Pag ikaw ay nagpasakop sa Holy Spirit, it is tantamount na ikaw ay anak ng Diyos. Pasimplehin natin ang usapan. Pero kung ikaw nag-i-struggle na sumunod at magpasakop sa Espiritu ng Panginoon, questionable ang salvation. Yes, you have to go back to yourself. Kaya nga sinasabi, grieve not the Holy Spirit. Every time na ikay gagawa ng masama o hindi tama, pinapaluha mo ang banal na Espiritu na sa iyo. Pero kung ikaw ay nag-e-enjoy without remorse, ha? Hindi ka man lang nakakaramdam ng kahihiyan o hindi ka man lang nakakaramdam na parang ikaw ay binabawalan ng, uy, mali yan. Wala ka naririnig na gano'n. There is no spirit living in you. You have to go back to the process. Make sure that you accepted Christ in your life. And if children, sabi dito, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Huh? Then, heirs. Heirs is tagapagmana. Sabi, heirs of God and joint heirs with Christ. Tagapagmana ka ng Diyos at kapwa tagapagmana katulad ni Kristo. If indeed, sabi, inilagay ko lang po yung number 1 at number 2 ha. Hindi po kasama yan dyan. I just put it there in order for you to determine the requirement. If indeed, sabi, kung tayo totoong anak ng Diyos, sabi dyan, we suffer with Him. Meron palang partisipasyon ang mananampalataya pag ikaw ay totoong anak ng Diyos. O, i-micro natin. Kung ikaw pala ay totoong anak sa isang tahanan, dapat pala kasama ka na nagpapakahirap linisin ang tahanan niya. Ha? Nagpapakahirap bantayan ang tahanan na yan. Pinananatiling malinis ang tahanan na yan. Yun ang partisipasyon ng isang anak sa magulang. Sa micro level. Yun ang ibig sabihin po nito. Na kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, dapat meron kang puso kung nasaan ang puso ng iyong ama at ng Diyos anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kung wala kang puso para sa mga kaluluwang naliligaw ng landas
or lost souls, eh baka hindi ka anak. Kasi pag ikaw ay totoong anak, hindi ka mapapakali na alam mong itong mga taong ito hindi ligtas. Pero kayang-kaya mong magdikwatro, hawakan lang ang cellphone mo, magbukas ng Facebook, as if nothing happens. Oh, come on. Come on, Christians. Ha? Hindi natin naririnig ang salitang ito dahil gusto ni Pastor Walter, hindi. Naririnig natin ang salitang ito sa araw na ito dahil itong mensahe sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nangangaral, sa mga bago pa lang nakakilala sa Panginoon, na ang pagkakilala mo sa Diyos ay hindi badya ng iyong pagiging complacent sa buhay, lalo na sa paghayag ng salita ng Panginoon. Tayo po ay may atas. May mandato po tayo galing sa Diyos. Ang mandato natin sa Matthew 28 verses 18 to 20, di ba? Teach all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Ano sabi? Teach them. Ituro sa kanila ang kaligtasan. Very practical, mga kapatid. Hindi mo kailangan ng mahabang paliwanag kung ikaw ay totoong ligtas o hindi. Babottom line ko na po sa inyo. Kung dinideklara mo na ikaw ay ligtas at ikay naniniwala at tinanggap mo na sa ating Panginoong Hesukristo, pero wala kang pagmamahal sa mga kaluluwa, wala man lang umaantig sa iyo na ikaw ay mag-share ng salita ng Panginoon, I'm telling you right now, at this very moment, you have to ask yourself kung talagang ligtas ka. Kasi ang totoong ligtas may pagmamahal sa mga kaluluwa. Kung sino ang minamahal ng ating Panginoong, kung ang ating Panginoong Isus ay nagmamahal sa mga kaluluwang hindi paligtas, tayo rin din po sana nagmamahal sa mga kaluluwang hindi paligtas. Mas maigi pa nga po minsan yung hindi po ligtas, pero gustong mag-share ng salita ng Panginoon. Meron silang longing na mag-share ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi po, no? Sabi po ni uh, Bishop Ernesto Heradiel, Amen. In pain, we need to pray. And in victories, we need to pray as well. Amen. No? Sa church, marami yung sin of omission. Sad to say, sabi ni Bishop Heradiel. Amen. Totoo po. Maraming may kalyo ang puso. Maraming callous heart. Kinalyo na ang puso. Kahit may makitang mga tao, ano ang tama? Ihayag ang salita. Ako, okay na po ako eh. Alam niyo, nagbibiro po kami ni Brother Marlon, no? Panganay na kapatid to ni Pastor May. One time, basta kami pumupunta sa ibang lugar niyan. Basta't may pagkakataon, magugulat na lang. Minsan ako, minsan si Kuya. Nakikita ko na lang biglang nagpapataas ng kamay. Pinagpe-pray, pinapatanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag po namin sa mga sarili namin, mapagsamantala. Okay na po sa akin sabihin mapagsamantala basta sa salita ng Panginoon. Mapagsamantala na ihayag ang salita. Mapagsamantala na every opportunity we will take. Ano po? Kaysa naman kaharap mo na, alam mo hindi ligtas pero parang wala lang sa'yo. Amen? Nasaan po yung obedience of the heart noon? Kasi kung yung ating heart, as said to 2 Kings, it is the spirit of man. Did not my heart goes with you? Did not my spirit goes with you, Gehazi? Nung kinikilan niya yung mataas na pinuno? Akala lang natin hindi alam yan ng ating mga pastors, ng ating mga magulang. No. These people have discernment. Especially kung yun ang hindi mananampalataya, may discernment. May kutob na tinatawag. How much more yung mga mananampalataya? Amen? Sabi po dito, ni Sister Laarni, sabi dito, most of the time, people are calculative. Bakit po kaya? Bakit po kaya? Ano po kaya ibig sabihin ng calculative? Makalkula sa trabaho ba? O ano sabi? Ha? Magulang? Ano? Magulang. Nagpapakamagulang. Ano magulang? Magulang sa trabaho. Ha? Nanggugulat pala sa trabaho. Sabi po ni Pastora May, nakakalungkot po talaga yan. Amen.
No? Kahit, alam niyo po, pagka ang mga magulang natin nagpapagal talaga, they're really giving their best. Miski po sa natural na magulang sa bahay, the parents, the natural parents are giving their best. Pero yung mga anak hindi nila nakikitaan ng pagpupursige. Nakaka-disappoint po yan. Natural yan eh. Common sense po yan. Ano lang ang magbibigay ng lakas sa mga magulang? Kasi may Diyos silang pinaniniwalaan. May salita ng Diyos na gumagabay sa kanila. Pero kung sa puso't puso lang, sa damdamin, masakit po. Bilang magulang na makita mo na ang iyong anak ay walang pagpupursige kahit ikaw ay nagpupursige. You try you try to make sure na every time na hihingi ng baon, may pambaon ka sa kanya. You try to make sure na sa tuition fee time, may pang-tuition ka. You try to make sure na hindi siya mapapahiya sa klase dahil presentable ang kanyang mga sinusuot, ang sapatos, ang damit. Bilang magulang, gusto mo ganun ng anak natin. Tama po ba? Wala naman po sigurong magulang na ayaw yun. Kaya tayo rin po, magkaroon tayo ng wisdom, magkaroon din po tayo ng talino, mga kapatid. Ano po? Yung pong pagbibigay ng lahat ng gusto is different sa pagbibigay sa lahat ng kailangan. Kung minsan, hindi mo na ma-identify yung wants at saka needs, you're too busy. Dinadaan mo na lang sa pagbibigay ng kahit ano bagay to patch up the things. Yung time, yung effort, yung guidance na hindi na natin na ibibigay sa kanila. Ibang issue yung binibigay mo sa kanila yung guidance, pinapaalalahanan mo sila, pinagsasabihan mo sila, and yet they reject it. It's a different matter. Ang pangunawang kailangan doon is that kailangan mo maunawaan naman na pag ganyan ang sitwasyon na nire-reject na yung advice, kailangan mo maunawaan that there is two decisions. The decisions you make and the decisions you don't make. Kailangan mo maintindihan at maisuko sa Panginoon na kapag ang isang issue ay hindi ikaw ang magdidesisyon, let it go. Bigay mo sa Panginoon. Pero yung desisyon na dapat ikaw ang magdesisyon, panindigan mo yun. Ano yung desisyon na yun? Magpakamagulang ka pa rin. Ano ibig sabihin? Bigyan mo pa rin ng advice. Tanungin mo pa rin, kamustahin mo pa rin. Ano? Iparamdam mo sa kanya na siya'y may magulang na handang tumanggap sa kanya, ano man ang mangyari sa kanya. Nga lamang, na po, ang mga kabataan ngayon dahil sobra na sa pagko-computer at pagga-gadget, they were not able to establish na po, a genuine relationship and therefore, mahina po sila dun sa kiskisan. Pag kiskisan ng labanan, mabilis magtampo. Pag pinipilit mo nang gawin yung dapat nilang gawin pero ayaw nilang gawin, nagtatampo. Yan po yung ibig ko pong sabihin ng kiskisan. Amen? Mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. No po? Sana po natututo po tayo sa tanghaling ito. No? Yung obedience of the heart, mga kapatid, it has a big factor in every human being. The way on the quality or perspective or principle that was planted in your heart. Yun kasi ang pagkukunan mo sa pagsunod mo. Amen? Sabi po ulit ni Bishop Eragel, no? We don't want to learn the hard way. Amen. Like the Jews, they decided to disobey God. That's why they spent 40 years in the wilderness instead of 11 days only. Amen. Yung layo kasi noon no? Layo ng Egypt dun sa Jordan, sa Canaan. Ngayon, pag nilakad mo 11 days lang, pero tumagal sila lang 40 years. Why? Because of the murmuring, because of the disobedience, because of the idolatry. No? Maraming dahilan ang tao. Mga kapatid, don't be part of the reason. Be part of the solution. Ano po? Kung rason at rason, hindi mawawala ng rason ng mundo. May gagawin ako, may kikitain ako, may meeting ako, may ganto ganyan, may urgent ako, lahat ng ganto. Ako lang kung pwedeng gumawa niyan. Hindi pwedeng gawin ng iba yan. Kailangan ko ang dami niyan mga kapatid. Pero it is just one decision whether you will serve the Lord your God or not. Bottom line of it. You want to serve or you don't want to serve? That's it. Decide. Pasimplihin natin ang buhay. Okay? Yan po yung sinasabi, oh, it's very comfortable to you to say that there is God.
Pero hindi niyo naman kayang patunayan. Very comfortable sa inyo, Christians. Hindi kaya baliktad, mga kapatid? Na mas komportable lang sa inyo ng mga ayaw maniwala, na mas komportable lang sa sabihin walang Diyos dahil ayaw nyo lang talagang sumunod. Ayaw nyo kilandin ang Diyos ng inyong mga ninuno. No? Hallelujah. Amen? Sabi ni Sister Imelda Costales from Singapore, ito po yung napasyalan natin, ano po? No? Asawa niya yung kaibigan ko na for so long, for 30 years, hindi kami nakikita. Nakita lang po kami nito lang mga weeks ago or 1 month ago. Napasyalan po namin sila sa Singapore after po ng mission namin sa Bataan. No po? Sabi po ni Sister Imelda, yes, Pastor, every time we make decisions, merong consequences. Totoo po yan. At sabi po, eto narinig ko lang kay Pastor Dong, hinihiramin lang po natin ha. Yung consequence, hindi po pwedeng yan marong address. Ha? Okay? Pag ikaw ang gumawa, ang consequence automatic, sa'yo pupunta yan. Walang wrong address dyan. Hindi pwedeng marong address yung consequence mo. Amen? Hallelujah. Ha? So lay upon no greater burden than these necessary things. Kung gusto mo pabayaan yung relationship mo sa Panginoon, nasa iyo. Pero sabi sa Biblia, today you can choose. Choose curse or life. Anong sabi? Choose life. Sabi sa Romans 8:16, verse 17, 16 and 17. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ indeed. Yung one, we suffer with Him. Kailangang mayroong participation ng bawat mananampalataya in the advancement of the kingdom of God. In sharing the word of God to the people who need it. Ha? Yung soul winning, obligasyon po yan ng bawat mananampalataya, regardless of your position in the secular life. Kahit ikaw ay may-ari ng kumpanya, sa pinakamababang posisyon sa kumpanya, kung ikaw ay mananampalataya, kailangan marunong kang mag-soul win. Marunong kang maghayag ng salita ng Panginoon. Kaya mo magsalita. Hindi dahil malakas ang loob mo, hindi dahil meron kang speech power, kundi dahil kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At ginagawa mo ang lahat ng ito not to glorify you. Sabi sa number 2, to be glorified together. Mag-glorify ang Panginoon at ikaw ay makasama sa parada ng tagumpay. Sabi mo. Pero yung ibang gusto makasama lang sa parada. Sorry. Makasama sa parada at tagumpay, pero ayaw sumama dun sa pagpapagal. Ha? Ayaw magpuyat. Ha? Pero pwede magpuyat pag maglalaro o kasama ang tropa o ang barkada. Ha? Obserbahan nyo to, mga kapatid. No? Obserbahan nyo to. Mag-invite kayo ng birthday o binyagan. Ang dami sasama. Mag-invite kayo ng Bible study. Diyan lalabas ang creativity ng mga tao. Sa panong paraan? Creativity sa pag-iisip kung anong dahil para hindi makasama. Well, kung talagang ganun ang decision, ang tingin natin dyan, everybody has a season of encounter. May season of encounter sila. No? Patuloy lang natin silang ipag-pray. We are slaves to whom where we obey. Tayo daw po ay alipin kung sino ang ating sinusunod. Ha? Tingnan niyo po ito mga kapatid, sa Romans 6:16. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that once slave whom you obey? Ha? Ngayon po alam niyo, hindi niyo na po kailangan lumabas ng bahay para magposisyon at yumuko. Anong klaseng posisyon at pagyuko? Pagising pa lang, nakayuko na. Ha? Ha? Pero hindi kayang rumispeto. Pero kayang yumuko sa bagay. Nakita niyo po yung disalignment? In his mind, walang pwedeng makialam sa akin. Kalayaan ko to, karapatan ko itong gamitin ang aking gadget. See the word? Karapatan at kalayaan.
Tingnan niyo ang panlalansi ng kalaban. This is the confusion. This is the tricky part of the enemy. Ang paggawa ng sarili mo ng gusto ay hindi totoong kalayaan. Ang totoong kalayaan ay makita mo, no, na ginugusto mo na ang gusto ng Diyos sa iyo. Yun ang totoong kalayaan. For where the Spirit is, for where the Holy Spirit is, there is freedom. Pero ngayon, no po, inihahayag ko po sa inyong lahat. Ang tao, karamihan sa atin, proud siyang magawa ang gusto niya nung walang pwedeng pumigil sa kanya. At sinasabi niya na karapatan ko to. Pero ganyan po tayo. Yan po ang tinatawag, no, sa Biblia na silo ng kalaban. Bitag ng kaaway. Ano ang ginagamit? Yung individuality mo, yung uniqueness mo, yung karapatan mo. Walang masama kung mag-establish ka ng individuality mo bilang isang tao. Pero pag ang iyong individuality, ang iyong karapatan ay sumasagka para ikaw ay tapat, may kasiyahang maglingkod, sumamba sa karapatan. Ano po? Yang tawag po dyan ay hinahayaan mo ang sarili mong alipinin ng mundo. It's not right, it's not freedom, it's slavery. Kung meron man po, no, akala ko po, ako bilang aktivista dati, akala ko wala na slavery. Akala ko tinapos na nung 15-1800s yan. Meron palang mga modern slavery. Ang modern slavery is the slavery from gadgets. This is the modern slavery. Akala lang natin karapatan. Sorry. Go back. Go back to the basic. Freedom is something that brings you to your best, to your excellent stature. Pero pag ang freedom na sinasabi mo, dinadala sa iyo sa pagbagsak mo sa grades mo, pagkatanggal mo sa trabaho, pagkasira ng pamilya ng iyong pamilya, hindi po freedom yan. That's slavery. Hallelujah. Amen? Medyo masakit pakinggan, mga kapatid. But we have to say these things. We have to say these things. We suffer as He suffered at the cross. Jesus set an example before us. Amen. Oh? Amen? Sabi po ni Pastor Dong, ang ebidensya ng mga ligtas ay may pagmamahal sa kaluluwa. Amen. Nagdadala ng liwanag sa mga nadidimlan ang buhay. Amen. Lagay niyo po sa puso niya, mga kapatid. Kung talagang tayo ligtas, hindi ka mapapakali na ikaw lang ang ligtas. Yan po ang karakteristik ng totoong ligtas. Kasi alam mo kung gaano kahalaga ang kaluluwa na ginawa sa iyo na ikaw, kaya ka naligtas, kung hindi tumanim sa iyo yung pagmamalasakit, yung pagmamahal na yun, ibig sabihin, hindi mo pa talaga nare-receive yung true love. Naranasan mo lang, pero hindi mo pa na-receive. Ibig sabihin, experience mo lang, emotionally. Pero spiritually, hindi mo pa talaga tinatanggap. Sabi pa ng isa pa, sabi po ni Pastor Dong, ang ebidensya ng mga ligtas, ayan, dali lang po ang ebidensya ng mga ligtas ay may buhay, panalangin sa mga naliligaw ng landas at napapawalay sa Diyos at ipinapanalangin na makabalik sa salita ng Diyos at sa gawain ng Diyos. Praise God. Amen? So nakikita niyo po mga ganito po kahalaga, obedience of the heart. Kasi pwede kang sumunod. Ang tanong, anong klaseng puso ang sinusunod mo? Anong klaseng kalayaan ang definition mo? Anong klaseng kaligtasan ang daladala mo? Anong klaseng pride ang daladala mo? Anong klaseng love ang daladala mo? Pastor, bakit anong klaseng love? Meron pa bang ibang klaseng love? Meron. May mga pag-ibig na ayaw ng Diyos. Ang pag-ibig na wala sa panahon. Ang pag-ibig labas sa salita niya. Maaaring ang sinasabi mo pag-ibig. Pero dahil sinasalansang niya yung standard ng salita ng Diyos,
You can't consider that love kasi may violation. Kailangan po walang violation. Amen? Hallelujah. Praise God. So mga kapatid, ito po, ah, ah, sa hapong ito, naunawaan natin na ang puso natin ay dapat malamnan no po, ng tamang pananampalataya upang tayo makasunod ng tama. So, obedience of the heart. At yung ating mga puso, para po matamnan o malamnan ng tama, dapat po tayong kumonekta. Sabi po sa John 15 verse 1 to 5, I am the true vine, sabi ng Panginoong Yesus. No? John 15:5, I am the true vine, sabi po ng ating Panginoong Yesus. Kung ikaw ay lalayo sa akin, ikaw ay hindi mamumunga, sabi ng Panginoon. No? Basahin ko lamang po para bago po tayo mag-pray, patapos na po tayo. No po, John 15, John 15. John 15 verses 1 to 5. Sabi, I am the true vine. Sabi po dito. Anong ibig sabihin ng true vine? Siya po yung totoong bukal ng buhay, ang ating Panginoong Hesus. So kung yung pagmamahal, yung pamantayan, yung prinsipyo, yung perspective na kailangan mo sa buhay ay kinukuha mo labas sa salita ng Panginoon, maugayan, mabuhay yan. Upang ikaw ay makasunod ng tama, kailangan ang iyong pinagkukunan ng pagsunod ay nandun, naka-align, nandun sa tama sa salita ng Panginoon. Sabi po dito, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Anong ibig sabihin ng purgeth? Tinatasahan. Para lalo pang mamunga ang sanga. Kaya kung minsan, mga kapatid, wag po kayong magtaka. Pag kayo ay umuunlad sa ministry, may mga pabibitawan po sa inyong mga bagay. May bibitawan po, may pipiliin kayong mga bagay. Dahil ang mga bagay na ito ay mga bagay na sasagka upang ikaw ay lumago sa ministeryo. Ito po ang ibig sabihin nito. Yung mga namumunga, tinatasahan pa. Para saan? Para mamunga pa ng lalo. Sabi po dito, abide in me and in you, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Kaya mga kapatid, kung minsan magtataka kayo, Pastor, masipag naman po ako. Sumusunod naman po ako sa magulang ko. Sumusunod naman po ako sa salita ng Diyos. We have to go back to the basic. Tama ba? Yung ating sinusunod sa ating mga buhay. Pastor, ako po yung mula bata, masunurin naman ako sa magulang. Ito lang po ang parang nagawa kong mali ngayon. Parang nakikipag-live-in po ako ngayon. Pero Pastor, mahal naman po namin ng isa't isa eh. Mga kapatid, yung ating pagsunod, kailangan may batayan. At ang batayan ng pagsunod mo ay yung salita ng Diyos. Siguraduhin mo na ang salita ng Diyos ay nailagay mo rito. At pag ikaw ay susunod, ang pagbabasihan mo at ang iyong guidelines, ang iyong manual of life ay ito. Dahil ito ang laman ng iyong puso. Hallelujah, praise God. Lahat po tayo natutunan, may natutunan, lahat po tayo pinagpala. Amen. Sabi po ni Sister Laarni, right, yan po ang boses ng mundo. Ano po? Na okay lang sa magmahal sa maling tao kahit maling relationship isisige. Bumabali ang binabali ang katotohanan ng salita ng Diyos para sa pansariling kapakanan. Masakit pakinggan. Kung meron man po sa mga kaabangers, sa mga ating mga bisita na nakakarinig na ganito po ang inyong sitwasyon. Ang buhay po kasi na may tamang pagsunod
ay may tamang pagdidesisyon. Bunga po ito ng tamang pundasyon. Tamang pagsunod, tamang pagdidesisyon, bunga ng tamang pundasyon. Sa ating mga puso, ang tamang pundasyon, sabi po sa John 15:1, verses 1 to 5, I am the true vine. Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang totoo source ng buhay. I am the true vine. Huwag na po tayong umiwalay doon. No po? At sabi po dito, whether if sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Amen? So makapamili po tayo mga kapatid. So yan po ang ating conclusion po sa hapong ito. Yung tamang pagsunod ay base sa tamang desisyon. At ang tamang desisyon ay nakabase sa tamang pundasyon. At ang ating pundasyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating reference verse ay John 15 verses 1 to 5. Sige po tayo magpasalamat, tayo manalangin sa Panginoon. Father God, sa hapong ito kami po nagpapasalamat sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa amin. Buhay na ginagamit mo. Buhay na binibigyan mo ng mula sa buhok na napatapon sa amin noong una pa man. Pero salamat Diyos, salamat Hesukristo, salamat sa iyong salita. Ikaw ang totoong vine, O Lord. Ikaw ang totoong source of life, O Lord. At sa hapong ito, Panginoon, salamat sa iyong salita na aming pinagsalusaluhan. Nawa, Panginoon, ito'y aming naunawaan, bumaba sa aming mga puso, malakaran namin sa aming mga buhay. Lord, sa iyo lamang po ang kapurihan. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang kadakilaan. Patuloy mo pong linisin ang iyong mga lingkod. Lord. Ipaalala po sa amin na ang pagmamahal sa mga kaluluwa, pananalangin na sila'y makabalik, ay napakahalaga sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Amen. So, maraming pong salamat at bukas magkita-kita po tayo ulit na po sa isa na naman pong segment ng Daily Life Sharing. Ito po muli, si Pastor Walter Faustino, nag-iwan po sa inyo ng katatagan, kapanatagan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. In the mighty name of Jesus. Amen and Amen and Amen. Maraming pong salamat.